may mga nakaabang na mga trolls. At ang punto ng mga trolls ay para birahin ng birahin si dating ombudsman. Nagkamali ng pag-a-announce ni si OMB Remulla na mabubuhay niya o bubuhayin niya o i-implement niya yung decision ng OMB noon. Pero sa kasamang palad niya ay nalaman niya through the pronouncement of Senator Joel na naresolba na pala ang motion for reconsideration at pinal na ang desisyon. Dahil napahiya siya, kailangan makahit back. So anong ginamit niya? Ang sabi niya, bakit parang sikreto yung desisyon? Matapos naming interviewin si dating Ombudsman Samuel Martires, may mga nakaabang na mga trolls. At ang punto ng mga trolls ay para birahin ng birahin si dating Ombudsman. Una, sa kanyang di umanong secret decision. At pangalawa, sa kanyang polisiya sa SALINS. Pero dahil sa maayos ng kanyang pagpapahayag ng polisiya niya sa bilyonaryo, tila naging mahalaga siya ngayon sa mga trolls at dun sa mga nagtatarget sa kanya. Bahagi kasi si dating Ombudsman Sam Martires ng mga inappoint ng dating Pangulong si Duterte. At tila pinipilit na idikit siya nang sa gayon at para sa pagsisira sa kanya ay masira ang dating Pangulo. Di po kami naniniwala na magtatagumpay ang ganitong klaseng paninira o ganitong klaseng taktika sa paglaban sa darating na kandidatura ni Vice President Inday Sara. Tsunami na kasi ang tingin nila kay VP Inday. Kung kaya't padesperado ang tila political strategies or tactics na ginagamit nila. Discuss natin, talakayin natin ang sensya na, medyo mabigat ang damdamin ko ngayon. Talakayin natin unang-una yung di umanong secret decision. Tinanong namin sa bilyonaryo, mayroon po bang batas na nagre-require ng publication? Sabi ni Ombudsman, well, meron for purposes of, bringing to light or, ano bang tawag dito? Sa pagdidiin ng partikular na mga desisyon. Pero hindi lahat ay nire-require na ito ay i-publish. Ang partner ko doon sa programa, si Attorney Edwin Lacerda, ay nag-post at sinabi niya na hindi, tungkol sa SALN pa rin, mamaya na. Pero during the program, nagbanggit siya na ang pagdidiin niya doon sa hindi nire-require ng Korte Suprema ang pag-publish or ng mga desisyon, then ganun din po yun. Kumbaga, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay para dun sa mga desisyon na kaagaw pansin at mataas ang public interest ay dapat isinasa publiko. Unfortunately, hindi ako sang-ayon sa sinasabi ni Attorney Edwin dahil ang tingin ko dyan ay discretionary ito. So muli, ang nire-require ng saligang batas ay transparency. Ang nire-require ng batas, transparency. So, hindi po kailanman nagkaroon ng rule na sa pilitan ilabas or i-require ang mga ombudsman na i-publish lahat ng mga desisyon na ito. Bukod pa dyan, sabi ni OMB, nahahalo yung dalawang issue. So, paano nagkaroon ng ganitong issue? Sorry, medyo distracted ako, pasensya na, may family issue. Give me a minute. Paano umabot sa ganito? Bakit nagkakaroon ng pagyayanig sa kanya tungkol sa di umanong secret decision? Bunga ito ng kaso ni dating ni Senator Joel Villanueva. Kung matatandaan po natin,
tila sunod-sunod ang mga senador na pinupuntirya or mga ilang opisyales na pinupuntirya ni bagong ombudsman Boying Remulla. Kung hindi naman natin makakalimutan na bumoto para sa pag-archive ng impeachment case ni VP Inday, itong si Senator Joel Villanueva. Ngunit nung time na lumabas ang desisyon na ito, isa ang luminous sa naghihikayat na i-implement ng Senado ang desisyon ng Office of the Ombudsman. Gayunpaman, kung titignan natin ang desisyon kay Senator Joel Villanueva, maliwanag. Number 1, ang kaso ay challenge sa kakulangan ng jurisdiction ng Ombudsman. Bakit? Ang kaso ay tungkol sa pork barrel funds ng party list ni Senator Joel Villanueva. Kongresista siya noon at bahagi ng kanyang pondo ay napunta sa tila either ghost project o napunta sa mga agricultural projects na hindi naman angkop dun sa mga lugar na nakatanggap ng pera. Bukod pa nun, bogus daw ang mga liquidation at mga benepisyaryo nito. Nang pinadala ni OMB Conchita Carpio Morales ang desisyon ng OMB, ng Ombudsman, na administratively tinatanggal si Senator Joel, ipinasa ito sa Senado. Ang presidente ng Senado nung time na yon ay si Senator Tito Soto. At sabi ni Senator Soto, alinsunod sa batas, walang jurisdiction ang Office of the Ombudsman sa senador o sa kongresista. Nung final yung kaso, kongresista si Senator Joel. Nung natapos ang kaso, senador naman siya. Pero kahit pa man, hindi nagagawaran ng ombudsman ng jurisdiction sa ilalim ng batas tungkol sa pagtatanggal ng isang hinalal na lehislador. So, doon sa mga nagtatanong, ang may jurisdiction magpatanggal ng kongresista o ng senador ay ang Ethics Committee ng kanya-kanyang kamara. Ngayon, okay. Tunay nga, walang jurisdiction at maliwanag yan kahit sa Korte Suprema, kahit sa ang Korte pumunta. Ngunit, sinasabi naman ni dating Ombudsman Sam Martires at ni dating Senador Frank Quilon, maaari naman dalhin sa Senado ang mga facts ng kaso na yon at ilitis ito sa Senado o sa Kongreso kung maging congressman si Senator Joel Villanueva. Ibig sabihin, may pag-asa pa sa mga gustong makita na humarap si Senator Joel sa issue na ito. So, bakit sinasabi ni OMB Boying na may secret decision? Ito ay dahil bunga rin ng siguro posibleng kanyang kapabayaan. Nung siya ay naging ombudsman, narinig niya yung tungkol sa kaso ni Senator Joel kung kaya't nag-anunsyo siya, press conference pa, na bubuhayin at i-implement ang kaso ni Senator Joel Villanueva nang siya ay matanggal. Dahil ang desisyon ni OMB Conchita Carpio Morales ay for the dismissal and disqualification of Senator Joel Villanueva. Ibig sabihin, bukod sa pagtatanggal sa kanya sa pwesto, hindi rin siya makakatakbo muli. Sa kasamaan palad niya so yun ang maaaring lang remedyo. Pero si OMB Boying Remulla, kaya nag-umpisa ito ay dahil hindi niya binasa ng ayos ang case file. Kung bago siya nag-press conference ay binasa niya muna yung case file, makikita niya doon ang desisyon sa motion for reconsideration na ginawa ni OMB Sam Martires.
Nung nag-file ng motion for reconsideration si Senator Joel, ang ombudsman at the time was Conchita Carpio Morales. 2016 pa po noon. Nung umalis si OMB Morales, 2017 or 2018 na po. And 2018, umupo si OMB Sam at siya po, ang opisina niya ang tumalakay sa motion for reconsideration. Ayon kay former Ombudsman Martires, ang Ombudsman hindi niya alam kapag nagfa-file ng motion for reconsideration ang isang respondent o ang isang inakusahan. Ito ay pupunta directly doon sa hearing officer o sa hearing officer, hindi aakyat kaagad sa OMB. Ngunit base dun sa ilang nakita ko na news items, aware naman si Carpio Morales doon sa pag-file ng motion for recon. So tumagal sa kanya, hindi na resolba. Nung dumating si OMB Martires, na-resolba ito ng hearing officer at in-uphold kaagad ni Justice Martires. Tila umabot ng higit sa 1 taon din sa kanila. Bakit natin binabanggit ito? Dahil ni-raise din po ito sa issue sa social media at sa mga media kung bakit, baka naman ang issue ay bakit daw nagtagal bago na-resolba. Naaalala ninyo, nung time na tumatakbo pa lang o nagpipresenta pa lang si OMB Remulla sa Judicial and Bar Council, sorry, mabigat damdamin. Nung siya ay humaharap, hinanapan siya ng clearance. O diba? Ngunit, may mga kaso na naka-file laban sa kanya. Unang-una na dito ay ang kaso na final ni Senadora Amy Marcos. Nung ito ay dinismiss nung OIC Ombudsman, si Deputy Ombudsman Vargas, nag-file ng motion for reconsideration si Senadora Amy. Ayon kay dating Ombudsman Sam Martires, hindi umaabot ng less than 3 months ang pag-decide sa mga kaso na may motion for reconsideration. So ibig sabihin, nagmatagal talaga magresolba ang motion for recon. O bakit? Pag motion for recon kasi, babalikan yung desisyon, titignan mo yung grounds ng motion for reconsideration at tatalakayin mo lahat yon sa iyong desisyon. Unfortunately, yun na nga. The reason this came about was nagkamali ng pag-a-announce ni si OMB Remulla na mabubuhay niya o bubuhayin niya o i-implement niya yung decision ng OMB noon. Pero sa kasamang palad niya ay nalaman niya through the pronouncement of Senator Joel na ay naresolba na pala ang motion for reconsideration at pinal na ang desisyon. Dahil napahiya siya, kailangan makahit back. So anong ginamit niya? Ang sabi niya, bakit parang sikreto yung desisyon? Uulitin ko, walang ombudsman na nagpa-publish ng lahat ng desisyon na lumalabas sa Office of the Ombudsman. Hindi po lahat itinatalakay o binibigay sa media para ma-publish or para pag-usapan. Maraming mga desisyon ang pumapasok sa OMB at lumalabas sa OMB pero hindi lahat yon ay matatalakay o mabibigay sa mga media, pinipili lang ang ilan. Halimbawa, ayon kay dating Ombudsman Martires, kay Justice Martires, inilabas niya ang desisyon tungkol sa Pharmally na may finding of probable cause kung kaya't ito ay tutungo sa paglilitis. Ulitin ko, kaya nagkaroon ng issue tungkol sa di umanong secret decision ay dahil simple lang. Tila hindi nagbasa si OMB Boying Remulla
ng case file ni Senator Joel Villanueva. Ang simple naman lang sana, hihingin lang niya sa records yon. Ngunit sigurado kasi siya sa kanyang impormasyon na buhay pa ang kaso at maaari pa niyang itong i-implement. Bakit napakaganado kaya ni Sec Boying, Doon naman sa issue ng SALN, nakita natin na nakaabang din ng ilang mga trolls. At ang sinasabi bakit nagawa ng polisiya si dating Ombudsman Martires na halos hindi daw makuha o hindi ma-access ng publiko ang mga SALN ng mga opisyal. Dahil mayroon, according to former Ombudsman Sam Martires, ito ay dahil posibleng malagay sa peligro yung ilang mga opisyales, lalong-lalo na pag isinapubliko yung total ng kanilang mga SALN o kaya ang mga detalye ng mga ito. Concede si OMB Sam na maaari naman na i-redact ang ilang portions ng SALN at ang ilalabas lang ay final amount. Gayunpaman, sabi niya, nung siya po ay nag-retire sa Korte Suprema, nag-file siya ng exit SALN at isinumite yon sa kanyang pag-a-apply bilang ombudsman. Matapos ang pagkikilati sa kanya at siya po ay na-appoint, pumasok na po ang kanyang retirement benefit sa Korte Suprema. Kaya nung nag-submit siya ng entry SALN, ni-reflect na niya ang nakuha niyang retirement benefits. Nag-increase ngayon ang kanyang net assets by 5 million dahil andyan na nga yung retirement niya, yung lump sum retirement niya. In spite of the very clear reason kung bakit lumaki ang kanyang net assets, minaldita pa siya ng ilang mga news reports at sinabi, wow, lumaki ng 5 million or X million or whatever million ang property, ang net assets ng dating ombudsman. Sabi niya, yung mga ganong klaseng malisyosong paglalabas ay kailangan may heads up man lang yung opisyales na magkakaroon ng mga ganong klaseng issue. So sabi niya, simple lang ang requirement at itong requirement naman po na ito ay in-uphold ng Korte Suprema. Bakit? Sabi niya, mayroon dating nag-file para humingi ng kopya ng SALN ni dating Vice President Leni Robredo. Idinenay ito ni OMB Sam at sinabi kailangan kumuha sila ng consent kay Vice President Leni. Iniakyat ang kaso na ito sa Korte Suprema at sinabi ng Korte Suprema, tama,